Good evening po. Review ko lang po yung chart ninyo para po malaman natin yung movement limitations ninyo. Hand hygiene lang po ako. And then, susuot lang po ako ng PPE. Introduce ko lang po yung sarili ko. I'm Elijah Bundalian, your student nurse for today. Ma'am, ano po yung name ninyo? Janice Bundalian. And yung birthday po and age? September 26, 1983. 42 years old. Okay po. Adjust ko lang po yung bed height sa level po ng aking waist. And then next po is lower side rail po. Then next po is mag-gloves lang po ako. So, ma'am, check ko lang po yung linens ninyo kung meron po bang mga gamit dyan. May gamit po ba kayo sa linen? Wala. Assuming na may bath blanket po ako, and turn ko lang po kayo. And alisin ko lang po yung pagkatak ng linen. Okay na. And sa other side naman po. So, ma'am, lagay ko lang po to sa laundry basket. And then, assuming na meron po tayong protective pad, aalisin din po yun and papalitan na ng bago. And then, i-roll lang po yung patient para po maalis na to. Then, roll po ulit dito. Alisin na po yung lahat ng linen. O is, tatak ko na yung linen. Ma'am, roll lang po kayo. Ma'am, roll naman po kayo dito sa side. Yan. Then next po is pillowcase. Alisin ko lang po sa yung pillow ninyo. Papalitan lang po yung pillowcase ninyo. Angat lang po yung ulo. Then, maglagay lang po ako ng top linen, which is ito po. And then, yung bagong blanket natin. Ay, gagawin.
So, itatak lang po natin yung blanket. Pati po dito sa bandang paanan para ma-secure yung paa ng patient. And sa other side din po. Then, ma'am, okay naman po ba kayo sa position nyo ngayon? Oo. Komportable po ba kayo? And dispose ko lang po yung mga soiled linens para po matapos na yung procedure. And then po, remove ko lang yung PPE and gloves. And then, mag-hand hygiene na po ako. So, next naman po is yung unoccupied bed making. So, these are the equipments na kailangan natin. First is gloves. And assuming na meron tayong PPE and then alcohol po. Then bed sheet, blanket, and pillowcase. And then yung bed blanket. Assuming na may bed blanket po tayo. Assuming na may bed blanket po tayo. So, first po is hand hygiene. And then, wear PPE. So, next naman po is adjust ko naman po yung bed height po, which is sa level ng waist. And then, next po is remove call bell. Assuming na inalis na po natin yung call bell and any device na naka-attach sa bed po natin. So, next po is magpuput na po ako ng gloves. Then, after putting gloves po, aalisin na po yung mga reusable linens po natin. And then, ipo-fold na rin po natin. And then, imumove po natin yung dirty linen sa laundry basket. And then, remove din po natin yung pillowcase. As you can see po, habang inaalis natin yung mga pillowcase or soiled linen po natin, is pina-fold na po natin. Then lastly, ito po, bottom linen. And ilalagay na po sa laundry basket. Then next po is remove gloves. Then dispose. And next naman po is ilalagay na po natin ang clean bottom sheet po. Remove lang po natin yung pillowcase. Yung pillow. Then, itak po natin sa side. Then, assuming po na meron po tayong protective pad, and then, itak na po natin siya sa gilid.
make sure po na hilahin natin sa gilid para ma-secure po ang bed. Then next po is maglalagay tayo ng top sheet and blanket. So, itatak lang din po natin siya sa new side. And make sure po na gagawa tayo ng cuff sa bandang paanan po. Para po di mahirapan ang ating patient sa paggalaw ng kanyang paa. So, pati din po dito sa side. Sa other side, kailangan itak. Then next naman po is maglalagay na tayo ng pillowcase. Clean pillowcase po. So, sa paggawa po ng cuff sa bandang paanan po is nagawa na rin po natin yung fan fold sa paa to secure the foot end po. Then, next is mag-a-attach na po tayo ng call bed. Assuming po na nag-a-attach tayo ng call bed. And then, next po is i-raise po natin yung side rails. And then, lower the bed. Assuming na na-lower po yung bed and meron tayong ni-raise na rails. Then next po is dispose all the soiled linens, and then after po nun is remove PPE and then hand hygiene.